Hello guys, Cancer Sign Energy Check po tayo this time. So, ang reading po natin is para sa buwan pa rin ng Oktubre, ano? Para ito sa week 2 ng Oktubre na reading ko. Okay guys, para sa inyo mga Cancer Sign. So, paalala lang po muna na this is a general reading. Pwede kayo mag-resonate, pwede rin pong hindi. Okay guys? Energy is fluid. Pwedeng kayo yung tinutukoy ng baraha, pwedeng yung person ninyo. Okay guys, so thank you so much guys for subscribing sa channel na to, sa mga new subscriber po, and dun po sa mga bumalik sa channel na to. Thank you so much guys for supporting my channel. Thank you. Na-appreciate ko kayo guys, and para po dun sa mga cross-watcher, kung nagugustuhan nyo po yung aking reading, please consider subscribe guys para ma-notify po kayo sa mga susunod na readings na gagawin ko para sa inyo. Every week po ako may readings sa lahat ng mga zodiac signs. So yun lang po. Thank you. So mag-pull po muna tayo ng message para sa inyo dito sa Love Message Oracle, no? Ano ba ang mensahe para sa inyo dito? Okay. And then, so first message niya is balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Okay, and then, romance. Cupid's arrow strikes. Okay, may mga in love na Cancer this time. And then, meron kayong embrace. Through each other, you find the missing pieces. Wow. And then, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow and we'll be surprised where it leads. Wow, ang gaganda ng message para sa inyo, no, Cancer sign. Ay, wait lang guys, nahulog yung cards. Okay. Let's start na. Sun, Moon, Venus, and Rising. Angel Spirits. Ano po ba ang mensahe para sa ating mga Cancer? At ano po ba yung mga important message na dapat nilang malaman sa reading na to? Okay. Okay. So, magpupulang po muna ako ng cards, no? And then, tsaka natin siya i-read. So, 3 of Wands, King of Wands, Queen of Pentacles, the Moon, Ace of Pentacles, the World, Page of Cups, the Lovers, wow, Queen of Cups, the Chariot, 1, 2, 3, 4, apat yung major arcana nyo dito sa reading nyo, Cancer sign. So, bottom of the deck natin is Knight of Cups. Wow. Knight of Cups is someone na mapagmahal, very passionate, passionate soul, seeking connection, no? Guys, siguro kaya lumabas to, no? Romance, Cupid's arrow strikes, no? Parang, kasi ito, cards ng seeking connection, okay? And then, yun, pagmamahalan, itong cards na to, Knight of Cups. Si Knight of Cups ay mapagmahal. Okay? I feel na yung person na to na nagkakagusto sa inyo, na hindi nyo alam, maybe magsisend siya ng gifts sa inyo, no? Or pwedeng letter,
Kasi baka hindi niya kaya pang sabihin yung kanyang totoong nararamdaman sa inyo, no guys? So, baka magsisend siya ng letter sa inyo guys or tatawagan kayo ng person na to. Okay, someone na parang merong nakakagusto sa ating mga Cancer this time, ano? Okay. Life is a series of constantly shifting cycles. Okay, so pwedeng yung person na yun, kung dati hindi kanya nagugustuhan, this time siguro nakita niya na may part ka pala sa kanyang puso, ano. Kasi si Cupido mistrike na. Cupid's arrow strikes. Okay, so meron kayong Three of Wands. Three of Wands is someone na Three of Wands is a Aries card po ito, no? Okay, so someone na parang ah nagpe-prepare tong person na to and not to be afraid. Okay, so siguro mahina yung loob ng person na yon para aminin sa kanya kung ano yung nararamdaman niya, no? And then yung person na to parang nakikita na niya, no? Meron siyang foresight. Nakikita niya na yung kinabukasan na ikaw yung makakasama niya. Kasi guys, meron kayo ditong lovers, ng soulmate connection. Maybe, andito pa si Queen of Cups. Oh my goodness. I feel na soulmate kayo ng person na to, no? So, parang, nagkaroon ng, emotional awakening tong person na to. No, guys? So, this, Two of Wands is parang preparation to, no? Na parang not to be afraid, okay? So, siguro mahina yung loob ng person na to magsabi ng kanyang nararamdaman. And then, kumbaga siguro kung malapit to sa inyo tong person na to, parang waiting for the result siya ng kanyang effort, no? So, siguro tong person na to malapit na sa inyo at mabait, no? So, parang, tinitingnan pa niya kung ano siya guys waiting. Tinitingnan niya pa kung kailan at yung tamang panahon na magsasabi siya sa inyo ng kanyang nararamdaman, ano? Wow. So, meron kayong King of Wands. King of Wands is a Taurus card po ito, no? Someone na very ano siya guys, material abundance na 'tong person na 'to. Mahaba ang pasensya, may determination siya guys, very confident, and a warm leader. Okay, so siguro maganda yung posisyon nito sa kanyang hanap buhay, no? Baka meron 'tong mga tao na hawak sa kanyang trabaho, no? Kasi ano siya warm leader, and then tong person na 'to very ano na siya, successful na siya guys. Very abundance and successful na, and yung goals nitong person na 'to is na abot na niya. Okay, so napakaganda ng katayuan nito ni King of Wands. And then meron kayong Queen of Pentacles. Okay, Queen of Pentacles is Capricorn. Capricorn sign po ito na card, ano? So, this person is, ano siya guys, a working parent, okay? Maybe some of you mga Cancer is married naman, ano? May family na kayo. So, working parents, si Queen of Pentacles. Material wealth and abundance na rin si Queen of Pentacles. Okay, guys. Okay. And then, okay. Sa family, ito si Queen of Pentacles. Kumbaga siya yung mas matatag. Okay. Strength in the family. Itong si Queen of Pentacles. And very kind, and meron siyang nurturing heart, okay? At saka down to earth ang person na to. Very generous si Queen of Pentacles. And then meron kayong the Moon. The Moon is a major arcana po ito, no?
Pwedeng Pisces, Cancer, same zodiac sign ninyo yung person ninyo, no? So, the moon is parang someone na pwedeng someone na may nanlilin lang, okay? Or nakakaranas ng difficult period this time, no? Okay, guys? Someone na parang may tinatago, okay? Hidden things. May pagka-misteryoso, misteryosa na person. Itong the moon, okay? And see, the moon is someone na mahilig mag-illusion, guys, no? Mahilig mag-dreams. Itong person na to. Okay, guys, and then punta tayo kay Ace of Pentacles. Ace of Pentacles is a Capricorn card, no, guys? New opportunity, new opportunities, new beginnings, beginning of new venture, okay? Starting fresh yung iba sa inyo, no? And then parang someone na parang meron siyang power to manifest ng kanyang mga gusto para sa future, no? Very ambitious and prosperity na tong person na to. And yung iba naman sa inyo parang planting seeds pa lang for the future, yung iba sa inyo. Now guys, and Ace of Pentacles is a great potential for success. Okay, have new ideas itong person na to. Okay, and then meron kayong the World. The World is a major arcana, someone na parang nagkaroon ng learning lessons sa nangyari sa kanyang life, no? Kasi di ba yung iba nga sa inyo parang nakaranas ng difficult period sa kanyang life. So, itong person na to is parang nagkaroon siya ng learning, no? Lesson learned dun sa pangyayari na yon. And yung person na yun, gusto niya ng i-close yung cycle na yon. Closing of this cycle, kung ano man yung nangyayari sa person na to. Okay? Someone na very fulfilled na, very successful, and marami nang na-achieve sa kanyang buhay. And someone na parang nakakaranas ng masaya lang siya this time, no? And feeling niya na buo na siya ulit. Okay? So, siguro kaya meron kayo dito na parang siguro meron kayo ditong eto, no? Love is not all about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one both supports and challenges. Ano guys, parang this time parang naging balanse yung sitwasyon ninyo ng person nyo. Parang kinlose nyo na yung cycle. Parang cycle ending and have a new beginning na yung iba sa inyo guys, no? Kasi sa positive na lang kayo naka-focus this time, no? Very abundance. And someone na parang naging becoming better version of herself na siya. No guys, this time. And then meron kayong Page of Cups. Page of Cups is a Cancer sign, ano? Someone na lagi kang iniisip, okay? Yun nga, sabi ko sa inyo, laging nagdi-dream, someone na laging nagdi-dream, nag-i-illusion, okay? Merong ganun guys, no? Someone na lagi ka nasa isip niya. And ito yung person na parang this time, no, parang open and joyful heart yung kanyang nararamdaman. Okay? Parang yung walang muwang na klase ng tao, no? And then, ano pa ba? Kung meron kayong person na iniintay na mag-message sa inyo this time, no,
thinking na yung person na yun na i-message kayo. Magsisend siya sa inyo ng love message, no? Kasi nga sabi ko sa inyo, si Knight of Cups, or 'di ba sabi ko sa inyo kanina na merong person na parang gusto niya magsabi sa inyo kaya lang afraid siya na parang takot siya magsabi ng kanyang nararamdaman. Wait lang guys, ang katinalalamunan ko. Yun nga guys, 'di ba sabi ko kasi parang yung person na yun, parang preparation pa siya this time na not to be afraid na sabihin ko ano yung nararamdaman niya para sa inyo, no? Kasi malalim yung pagmamahal na nararamdaman niya sa'yo ngayon. Guys, parang nagkaroon siya ng emotional awakening tong person na to. And nakikita niya na ikaw yung makakasama niya sa future. Wait na guys, ang kati talaga nalalamunan ko. Okay guys. And then the Lovers. Major Arcana po ito. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, kayo yung nakikita na makakasama ng person na yun sa kanyang future, no? This card is a choice, okay? So, kayo yung pinipili ng person na yun para sa kanyang future. And this card is a ultimate twin flame card, okay? So, soulmate card, yung feeling na nararamdaman nyo sa isa't isa is true love. Okay guys, and yung person na to gusto niya ng commitment sa inyo. Okay? Meron kayong malakas yung attraction nyo sa isa't isa and meron kayong strong soul connection ng person na to. Okay guys, and both of you feel passionately, no guys? May pagkamadamdamin kayo na klase ng tao. No guys, and then meron kayong Queen of Cups. Okay? Queen of Cups is a Cancer sign, no guys? Same zodiac sign ninyo, no? So, Queen of Cups is very intuitive tong person na to, no? Matatag din siya, guys. Mapagmahal, may pagka-sensitive, maalalahanin, very compassionate siya, guys. Mahabagin, no? So, ganun po yung ugali ni Queen of Cups. And then, meron kayong the Chariot. Chariot is a major arcana po, no? So, some of you, this card is Cancer and Sagittarius sign. Itong si Chariot. So, pwedeng pares kayo ng zodiac sign ng person nyo, no? So, this card is a overcoming challenges and conflicts na. So, sa mga nakaranas ng conflicts, difficulties sa kanilang life, meron na kayo ditong cards, no? Some of you, no, parang ma-overcome nyo na yung mga challenges and conflicts na nangyari sa inyo. And someone na may pagkadeterminado sa kanyang plano. Okay, guys? And very focused itong person na to. Parang gaining victory na siya, guys. Moving forward para sa positive direction ng kanyang life, no? So, yun po ibig sabihin nitong the Chariot na card. I'm very confident tong person na to. And I feel na yung iba sa inyo, yung iba sa inyo magta-travel, no? Siguro, kung meron kayong mga in-applyan na working abroad, no? Ma-approve na yung in-applyan nyo na yun. Kaya magkakaroon ng new beginning, no guys, sa life ninyo. Parang leveling up. Kung dati lang parang local work, sa local lang kayo nagtatrabaho, yung iba sa inyo maaprobahan na sa kanyang in-applyan pa abroad, no? Working abroad. And then, someone na kaya niyang kontrolin this time kung ano yung gusto niyang mangyari sa kanyang future. Very powerful person. Okay, guys. So, medyo maraming energy tayo nakuha dito sa reading yung Cancer sign, no?
kunin nyo lang po kung ano yung nagre-resonate sa inyo guys, ano. So, let's clarify kung anong magiging outcome nitong reading ng ating mga Cancer. Yung ating overall energy na someone na parang may gusto sa inyo, no guys. Okay, so siguro pinana na ni Cupido yung kanyang heart, kaya this time magtatapat na siya sa inyo. Kaya lang ano siya guys, parang preparation pa rin siya. Kasi medyo natatakot siya magsabi ng nararamdaman niya para sa inyo. Pero nakikita niya na kayo yung makakasama niya sa future, or kayo yung pinipili niya na makakasama niya sa future. Okay guys, so meron kayong the moon. Dalawang beses lumabas yung the moon guys. Okay. So, the moon is pwede rin po itong trusting your intuition, no? So, you need to trust your intuition pagdating dun sa person na yun, guys. Okay? And yung iba sa inyo nakakaramdam ng fear. Okay? Fear. Okay. Bakit nakakaramdam ng fear yung iba? Dahil meron tinatago? Ganun ba yun guys? And then, meron kayong justice. Mag-pull muna tayo ng cards guys. Merong 6 of, ano ba to? 6 of Wands. Okay. Justice is someone na, okay, someone ang gusto ng katotohanan, no? And then someone na parang making the right decision this time. Okay. I feel na kaya may fear yung person na yon para dun sa tao na nagkakagusto sa kanya. Dahil yung person na yon meron siyang dating person. Okay guys, may past relationship yung person na yon, and kasal siya dun sa dati niyang person. Kaya itong person na to, natatakot siya dun sa tao na nagkakagusto sa kanya. Okay? Kasi may legal matters pa yung person na yon. So, yun yung fear niya. Na kaya siya may fear kasi meron ngang sikreto. And then the secret is, hindi sinasabi ng person na yun na nagkakagusto sa kanya na meron pala siyang legal matters. Or pwede rin hindi, pwedeng ano rin, hindi. Yung legal matters na yun tungkol talaga sa meron siyang dating asawa. Okay, kasi kita ko dito meron kayong Queen of Pentacles, Queen of Cups. Kaya lang yung person na yun parang tinamaan ni Cupido sa'yo. Ayan. Romance, Cupid's arrow strikes. Okay? So, ikaw yung kanyang nagugustuhan na maging kasama for the future. Kaya lang, natatakot ka na gusto ng commitment ng person na yun sa'yo. Kaya lang takot kang makipag-commit sa kanya dahil nalaman mo yung sikreto niya. Yung sikreto niya, dati pala siyang may asawa. Okay? And then, meron kayong 6 of Wands. Okay? So, 6 of Wands is Leo sign to na guys, Leo cards. So, ang ibig pong sabihin nito is someone na very accomplished, very confident. Okay. I feel na LDR kayo ng person na to. LDR kayo, kaya lang nagkagusto siya sa inyo, okay? And then, nalaman niyo yung totoo na yung sikreto niya na siya pala dating may asawa.
Okay guys, so what else? Ano pa po ang outcome ng reading? Meron kayong Two of Swords. Two of Swords is Libra Aries sign, no guys. Two of Swords is parang not ready. Okay, so some of you parang ire-reject nyo yung person na nakakagusto sa inyo kasi hindi pa kayo ready, guys, makipagrelasyon sa kanya. Lalo na nalaman ninyo na meron pala siyang dating asawa. Okay? And yun, carefully planning kayo, no guys? Carefully planning for the long term, okay? And making decisions about the future. Kaya, kumbaga pagde-decision tong two of wands, okay? So, yun. Carefully planning yung iba sa inyo and hindi kayo ready sa relasyon na i-offer ng person na to. Wow. What else? And then, meron kayong Ace of Wands. Okay. Ace of Wands is Sagittarius na card po ito, no? So, Ace of Wands is okay. Someone na very passionate, no guys? Meron siyang strong feeling and belief na um, na na mabigyan siya ng chance. Or pwedeng passionate na meron siyang strong feeling and belief na tama yung decision na gagawin niya. Okay guys? Siguro, gusto lang niya protektahan yung sarili niya, no? Na parang siguro naisip ng person na yun kung papasukin niya yung relasyon na yun, baka magkaproblema siya kasi nga meron naging asawa yung person na to. Pero mahal kayo ng person na nakakagusto sa inyo guys. And kayo yung nakikita niya na magiging future niya, kasama niya sa future. Kasi, twin flame kayo guys eh. Ayun ang problema, parehas kayo nung nararamdaman ng person na to. Totoo yung pagmamahal ninyo. Kaya lang this time parang carefully planning kayo. Making process para sa possibilities, no guys. Carefully planning kasi nga siguro naisip ng iba sa inyo na hindi biro yung pumasok sa relasyon na ganon, na merong naging asawa yung kanilang mamahalin, no guys. And LDR kayo guys. So kaya yung iba sa inyo parang not ready kayo to move or to commit dun sa person na yun. No guys, so ano ba ang magiging feeling ng person na to? Kasi I feel na yung iba sa inyo, ire-reject nyo yung person na to. Kasi nakikita nyo yung tamang desisyon. Oo, mahal nyo na rin yung person. Pero mas mahal kayo ng tao na yun, guys. Kaya lang, naisip ninyo, meron siyang dating pamilya. Carefully planning yung iba sa inyo, guys. So, ano bang magiging feeling ng person na nagkakagusto kay Cancer? LDR relationship. So, meron kayong Page of Cups. Page of Cups is Cancer sign to guys. Cancer na card, no? Okay. Page of Cups is someone na lagi kayong iniisip, no? Lagi kayo na sa panaginip ng person na to. Very sensitive. Okay, i-message kayo ng person na to eh. Kasi message of love din po ang Page of Cups. Okay, so lagi kayo naiisip ng person na to.
Okay, so what else? Ano bang magiging... So, ang tanong, kasi yung person na yun guys, alam nyo, ang nasa isip niya para kayong walang kamuwang-muwang. Okay? Siguro, no, yung iba sa inyo, baka hindi pa alam ng person na yun na alam nyo na dati pala siyang may asawa. Kasi meron 2 beses lumabas yung moon dito. The moon. Ito, tapos ito. The moon. The moon is, ano rin to guys, pandilin lang din kasi to guys. No? Illusions. Kaya nga, pwede rin siyang trusting your intuition guys. No? So, maybe, yun nga, sabi ko kanina, 'di ba? Someone na parang pinagkakatiwalaan niya yung trusting his intuition. Kaya siguro, meron kayong card na lumabas dito na parang carefully planning kayo and not ready kayo to move para sa makipag-commit dun sa person na yon. Okay, guys? Kasi nalaman nyo nga na meron siyang dating family. And I feel na hindi niya sinasabi yun sa inyo and nalaman nyo lang na ganun yun yung sikreto niya kasi someone na parang may hidden, may tinatago sa inyo. Okay, kaya merong person dito na feeling na natatakot and then nung nalaman niya na may ganun pala yung sikreto ng person na yon, parang I feel na i-reject niyo yung person niya o ni-reject niyo na yung person na yon. And etong person na to, siguro kung hindi niyo na siya kinakausap, pwedeng tumawag to sa inyo or mag-send na message sa inyo, no? Kasi lagi kayo nasa isip ng person na to. Lagi niya kayong iniisip, lagi kayo nasa panaginip niya. And feeling niya masayahin kayong tao. Feeling niya masarap kayong mahalin. At saka feeling niya wala kayong kamuwang-muwang guys. Mm-mm. Feeling niya wala kayong kamuwang-muwang. Kaya lang hindi niya alam na nalaman niyo na yung sikreto niya, meron pala siyang dating asawa. So, yun po yung ating nakita sa inyong cards, guys, no? So, bottom of the deck ninyo dito is 4 of Wands. Okay. 4 of Wands is Aries card po ito, no? 4 of Wands is twin flame nga to, guys, eh. Twin flame, celebration, gatherings of souls, divine union. Okay, some of you, no, kasi nga sabi ko, yung iba sa inyo nasa working abroad na siguro. Some of you magkakaroon kayo ng important event na dadaluhan, no? Important event, and yung iba sa inyo very stable sa kanilang relationship. Yun nga guys, yung person na yun, I feel na twin flame nga kayo ng person na to guys. Kaya lang may obstacle, may balakid. Kasi nga, married na yung person na nagugustuhan ninyo, yung nagmamahal sa inyo. I feel paras kayo na nararamdaman. Ang problema lang, meron na siyang dating asawa. No? Kasi 4 of Wands signifies din po, sometimes signifies marriage din po ito eh. Gusto talaga niya kayong maging asawa sa future. Gusto niya kayo talaga ang maging kasama niya sa future. Okay, divine union din to eh, 4 of Wands. Oh my goodness. So, yun lang yung ating nakita sa inyong cards nyo guys. Mag-chat tayo ng message dito sa union deck. Tingnan natin anong message para sa ating Cancer sa union deck. Meron kayong, longing. Someone is secretly yearning for you. Sabi ko sa inyo, iniisip kayo ng person na yon. And then, self-care. Clear your energy field and focus on yourself before acting. Okay, guys. So, yun. Kaya yung iba sa'yo, parang takot silang pumasok sa relasyon. Pinag-iisipan nila, carefully planning kung tama ba. Ayaw nilang pumasok sa ganong relasyon, no? Not ready to move
for the commitment yung person na to. And then, baga nagkakaroon sila ng self-care, no? Inisip nila yung sarili nila kapag pinasok ba nila yung ganong klase ng relasyon. And then, yun nga guys, twin flame kayo talaga ng person na to. Masculine, your divine masculine, your twin or soulmate seeking you. Oh guys, di ba sabi ko na sa inyo, kaya may romance, Cupid's arrow strikes. Ay, yung masculine yung hinahanap na kayo, seeking you. Oh, oh my goodness. Guys, twin flames nga talaga kayo. Oh, oh guys, the lovers. Feminine, divine feminine, divine masculine nasa readings nyo. Oh my goodness. Your divine feminine, you seeking her twin or soulmate. Ay, nakakilig naman tong reading na to guys. Yun nga lang ang problema guys, kasi kasal na yung person na nagkakagusto sa inyo. And then perception, okay, yun nga lang kasi guys, merong red flags, di ba? Delusions, perspective, see through your own false belief. Okay? So, yun lang ang kanyang red flag. Guys, siguro, no? Kasi LDR kayo eh. So, isa sa red flags niya yung kanyang pagsisinungaling. Hindi niya sinasabi sa inyo yung totoo na meron siyang naging asawa na married na siya. No? So, isa yon na red flags sa kanya guys. So, ano pa ba? Check natin. Message. Tingnan natin kung anong message ng person na to sa inyo guys. Kuha tayo ng wait lang guys, kumukuha ko ng cards. Kuha tayo ng message para sa ano bang gustong sabihin ng person ni Cancer. Ano bang gustong sabihin ng person na nagkakagusto kay Cancer? Ay. Okay. In my heart, I'm waiting for you. I'm trying to move forward, but I'm waiting. Oh, kasi nga LDR yung iba sa inyo. Oh, hinihintay kayo sa Pinas. I miss talking to you. Oh, kasi nga hindi kayo nagkakausap. Siguro hindi ka nakikipag-usap sa kanya kaya meron din kayo ditong message of love. Lagi kanyang iniisip. And then, the reason it hurts so much to separate is because our souls are connected. Okay, so yun nga sabi ko sa inyo, 'di ba? Meron kayong strong soul connection ng person na 'yon. My pride and ego affected this connection. Okay? So, pwedeng kayo to, no, guys? Ito yung pinapairal ninyo kasi nga hindi kayo ready magkaroon ng relasyon sa tao na dati nang nagkaroon ng asawa. And then last, letting you down was the worst decision I made. Okay, maybe some of you know, mga Cancer sign, merong nangangailangan na itong message na to. Okay, so hindi naman pare-parehas nangyayari sa buhay nyo itong nandito. So marami pa ring pangyayari sa ibang Cancer sign natin. No? Baka merong nangangailangan itong message na to. Someone na siguro parang nasa hindi magandang sitwasyon, no? Yung eto siguro yung partner na laging nagbabatuhan ng hindi magandang salita. No, guys. So, mag-pull tayo ng letters and numbers para sa mga Cancer. Baka mag-resonate dito yung
initials ng person ninyo ay yung birthday and anniversary nyo. Meron kayong letter U. Uy, may number, dalawa lang. Ay, isa lang pala, number 20 lang. Tapos, letter L, letter T, letter Z, letter U, letter Y, and letter C. Baka mag-resonate dito yung initials ng person nyo, guys. And yung number, birthday, or anniversary nyo, guys, ng person na to. So, yun lang po muna, guys, yung ating reading para sa inyo mga Cancer sign. See you next reading, Cancer sign. Ayun nga. So, kung meron naman kayong free will, guys, na mag-decide para sa sarili ninyo, no? Yung iba sa inyo, self-care yung ginagawa. Kumbaga parang pinag-iisipan nilang mabuti. Kung tama bang papasukin nila yung relasyon na gano'n na dati nang may asawa yung person na nakakagusto o nagugustuhan nila. So, carefully planning pa rin yung iba sa inyo, no? And then, yun. Yun, lagi kayo nasa isip ng person na to, guys. So, waiting yung person na yun sa inyo sa pagkikita ninyo. Okay, guys? So, see you next reading, guys. Bye for now. Have a nice day and blessed be. Kunin nyo lang po kung ano yung magre-resonate sa inyo, guys, ha? Thank you, guys. Bye.